lang na 16.63 trillion, parang paano naman natin naabot yung ganung utang? Oo. So, kayo na po siguro, Sir Sani, ang magpaliwanag kung bakit po lumobo ng 16.63 trillion ang utang ng Pilipinas nito pong February 2025. Well, ang pinakamalaking salik talaga dyan ay kulang na kulag yung kita ng gobyerno sa buwis na sinisingil niya doon sa pangangailangan natin. Kasi lahat ng gobyerno naman, ang laki ng pangangailangan sa paggasto para sa kanyang sa mga kawani, sa pagpapatuloy ng mga ahensya. So, ang problema lang talaga natin, kapos na kapos yung kita para sa pangangailangan. Para mapunan yon, grabe yung pinapasok natin na utang. Kaya itong ibang klaseng kakaibang utang na meron natin ngayon na 16.6 trillion pesos, ano na yan, pinapakitan talaga na may kailangan harapin yung gobyerno sa kanyang sistema ng pagbibuwis. Kasi parang kung sa salita lang na 16.63 trillion, parang paano naman natin naabot yung ganung utang? Oo. So, kayo na po siguro, Sir Sani, ang magpaliwanag kung bakit po lumobo ng 16.63 trillion ang utang ng Pilipinas nito pong February 2025. Well, ang pinakamalaking salik talaga dyan ay kulang na kulag yung kita ng gobyerno sa buwis na sinisingil niya doon sa pangangailangan natin. Kasi lahat ng gobyerno naman, ang laki ng pangangailangan sa paggasto para sa kanyang sa mga kawani, sa pagpapatuloy ng mga ahensya. So, ang problema lang talaga natin, kapos na kapos yung kita para sa pangangailangan. Para mapunan yon, grabe yung pinapasok natin na utang. Kaya itong ibang klaseng kakaibang utang na meron natin ngayon na 16.6 trillion pesos, ano na yan, pinapakitan talaga na may kailangan harapin yung gobyerno sa kanyang sistema ng pagbibuwis. So, ibig sabihin, sir, kung ito pong utang po natin kung i-divide po natin sa bawat Pilipino, naku, ayoko sanang tanungin. Baka bigla akong singilin, Sir Sani. So, magkano po yung utang natin yan? Ayun po, ang aabot, katumbas ng humigit kumulang 615,000 pesos kada Pilipino, divided by yung 150 million na mga Pilipino natin yun. Tapos kung 615,000 pesos per Filipino family pala. Kung bawat Pilipino, nasa 147,000 pesos. Kung pag-uusapan po yung per administration, pwede nyo ho ba kaming bigyan ng overview? Sino ho yung malakas umutang? Sino ho yung medyo tipid? Medyo tipid. ang pinaka-grabing umutang actually, buwanan umutang ng mahigit 200 bilyong piso kada buwan, itong Marcos administration. Tinalo pa niya actually yung Duterte administration na kahit na dun sa pasagsagan ng pandemya ay nag-average lamang ng 131, hindi naman lang, pero 131 billion pesos buwanan yung inuutang ni Pangulong Duterte. Ang pinakamatipid sa mga nakarang dekada, well, yung pagkatapos sa martial law, si Cory Aquino, nasa less than 6 billion buwan na ang inuutang niya. Pero ang all-time champion ng Pilipinas sa pangungutang, si Pangulong Marcos.